Ano ba tong si Secretary John Vic Rimulya? Imbis na pumunta sa Senado para hulihin sana si Bato, ang nahuli yung kiliti ni Cayetano. Hindi po sa akin galing yung komento na yan. Galing yan sa isang nanggagalaite na netizen. Pero sa akin, ang napansin ko po ay ito. Nung dumating si John Vic Rimulya sa Senado pagkatapos ng putukan, hindi man lang niya hinanap at hinarap si Bato de la Rosa. Hindi ba yun ang isa sa mga una mong gagawin kung DILG Secretary ka? Pagdating mo sa Senado sa ganoong katensyonadong sitwasyon. Maski man lang sana kumustahin si Bato de la Rosa, lalo na't nagkaroon nga ng putukan. Tatanungin siguro dapat ng DILG Secretary ang lagay ng senador kung siya ba ay okay at feeling safe sa gitna ng tensyon. Pero iba yung nakita natin eh. Wala si De La Rosa sa silid na pinuntahan ni Remulla at nandoon na nga ang mga majority senator sa pangunguna ni Alan Cayetano na panayak smile habang nagkikwentuhan sa harap ng kainan. Hindi kaya wala na si De La Rosa ng mga oras na yon. Hindi kaya nakasibat na si Bato habang nagpuputukan. Dapat tignan niya ang anggulong yan ng mga investigador. Ngayon po talakayin natin yung paglaho naman ni Senator Bato. Kasama natin ang ating kaibigan na ubod ng talino at ang importante, wala siyang kinikilingan. Ang una kong tanong, sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa sa gitna ng isang warrant of arrest mula sa ICC, may tuturing ba siyang isa ng fugitive from justice? Sa ilalim ng international law, ang isang fugitive from justice ay tumutukoy sa isang individual na tinutugis para sa isang krimen at sinusubukang umiwas sa pananagutan sa pamamagitan ng pagtawid sa mga hangganan ng ibang bansa. Sa kaso ni Senator Bato de la Rosa, nananatiling valid ang ICC arrest warrant laban sa kanya at hindi siya nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema ng Pilipinas para pigilan ang warrant na ito. Sa ngayon, nananatili pa rin siyang nasa ilalim ng protected custody ng Senado at hindi ba siya formal na nakalalabas ng bansa o ganap na tumakas. Dahil dito, maaari siyang ituring na isang fugitive from justice kung siya ay lalabas ng jurisdiksyon o lilisan ng bansa upang umiwas sa ICC warrant na ito. Dahil ba sa nawala na ngayon si Bato habang nasa ilalim ng protective custody ng Senado, may pananagutan ba dito ang liderato ng Senado? May pananagutan din sa isang antas ang liderato ng Senado, lalo na kung sila ay nagbigay ng proteksyon sa isang individual na may arrest warrant mula sa ICC. Karaniwan, may responsibilidad silang tiyakin na kinusunod ng bansa ang mga obligasyon sa ilalim ng international agreements. Ngunit sa praktikal na usapin, kadalasan nagiging isang isyong politikal at legal ito kung paano ay napinangangasiwaan ng sitwasyon. Kung ipinilit ba ng NBI ang pag-aresto kay Senator Bato noong May 11, tulad ng ginawa ni General Torre kay dating Pangulong Duterte sa Villamor Air Base last year, kaya bang pigilan ng Senado ang NBI sa pagsisilbi ng warrant of arrest? Sa ganitong sitwasyon, kung talagang magpupursige ang NBI na isilbihin ang warrant of arrest, may limitado lang na kapangyarihan ng Senado para pigilan ito. Kahit may protective custody ang isang senador, karaniwang tinusunod pa rin ang mga legal na proseso at may kapangyarihan ng mga otoridad na ipatupad ng batas. Kaya kung kinailangan talagang gawin yon, mahirap para Senado na tuloy ang pigilan ng NBI sa kanilang tungkulan. Lilinawin ko lang ibig sabihin kung ginusto ng NBI na sagasaan ng mga senador at yung mga staff ng Senate, pwede nilang gawin yon. Tama. Kung tutuusin, may legal na kapangyarihan ng NBI na ipatupad ang kanilang mandato kahit na may ilang hadlang o pagtutol mula sa panig ng Senado. Siyempre, magiging komplikado ito sa political aspekto, pero mula sa legal na pananaw, posible nilang gawin iyon kung talagang kailangan. Ito para lang maging malinaw sa mga nakikinig sa atin. Ito bang Senate Protective Custody, meron ba tong basihan sa batas? Oo, may ilang praktikal na batayan naman talaga ang Senate Protective Custody. Pero hindi ito direktang nakasaad sa isang espesipikong batas. Kadalasan, mas nakaugat ito sa parliamentary traditions at internal ng mga patakaran ng Senado. Ibig sabihin, sa itong paraan nila para pansamantalang protektahan ng kanilang miyembro, lalo na kung may legal na usapin. Pero hindi ito kasing tigas ng aktual na batas. So ang ibig sabihin, kung Senate Protective Custody lang ang ginagamit ni Bato, hindi yun pwedeng instrumento para pigilan ang pag-aresto sa kanya. Tama.
Ganun nga ang ibig sabihin. Ang Senate Protected Custody ay hindi sapat na legal na sandata para tuluyang pigilan ang isang arrest warrant. Kung may utos talaga na hulihin siya, hindi nito kayang hadlangan iyon. Sakaling hindi makakuha si Senator Bato ng TRO mula sa Supreme Court laban sa warrant of arrest ng ICC, pwede ba siyang maging subject ng government manhunt ngayong nawawala na siya? Oo, kung wala talagang temporary restraining order mula sa Korte Suprema at patuloy siyang nawawala, maaaring maging subject siya ng manhunt ng gobyerno. Ibig sabihin, maaari siyang aktibong hanapin ng mga otoridad para ipatupad ang warrant na yun. Kung dumating ang panahon, nakakampi na ni Senator Bato ang Pangulo ng Bansa, pwede ba siya lumutang sa kabila ng warrant of arrest ng ICC? Well, sa ganong sitwasyon, kung may suporta nga siya mula sa Pangulo, maaaring magkaroon yung political shield o proteksyon para hindi siya agad maaresto. Pero kahit may ganong kalagayan, mananatili pa rin ang warrant mula sa ICC. Ibig sabihin, hindi ito nawawala, pero posibleng hindi agad-agad na ipatupad. Didiretsuhin ko yung tanong ha, kaya ba pigilan ng Pangulo ng Bansa ang pagsisilbi o kaya bang ipatunaw ang isang ICC warrant of arrest? Sa totoo lang, wala talagang direktang kapangyarihan ng Pangulo na i-override o ipawalang bisa ang isang warrant na galing sa ICC. Ibang usapin ito dahil saklaw ito ng international law at hindi lamang domestic authority. Maraming salamat sa iyong paglilinaw hanggang sa susunod. Walang naman at laging handiyang tumulong hanggang sa susunod nating usapan.